Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating taga-subaybay. Welcome sa ating Talakayang Talakayang Migrante. Migrante. Hello, Ate She. Hello! Yan. Yan, magandang ating gabi ngayon. Magandang ating gabi. Okay, Oo. simulan na natin. Maganda talaga ang ating gabi, Ate Dulo. Kasi simula ngayong gabi, mapapanood ninyo ang ating pinalakas talaga, at mas pinagandang talakayang migrante. Dahil na rin po sa request ng ating mga masugid na taga-subaybay, kaya meron po tayong bagong segment na aabangan. At syempre, meron tayong mga bago ring makakasama bilang mga segment host dito sa ating talakayang migrante. Ayan, excited na ba kayo makilala sila? Excited ka na ba? Siyempre. So, Of ibig sabihin, hindi na course. lang tayo dalawa sa screen. Correct. So, tawagin na po natin ang ating mga bagong katalakayang migrante. Yan, ang ating segment host para sa ating migrant tips. Walang iba kundi si Ian Bojo. Hi, Ian! Hi, Ian. Welcome. Welcome sa Welcome ating to our PL. talakayang migrante. So, Yan. syempre, makakasama rin po natin para maghatid sa atin ng mga maiinit na balita saan mang panig ng mundo, sa hulo, sulo, ganyan, mula Apari hanggang hulo. Si Ate Rhea Utara. Yan. Hello! Rhea, Magandang gabi! magandang gabi. Yan. At magaganda pa tayo sa gabi. Yes. Yes. So, syempre, Ate Dulo, ano nga ang ating mga segment ngayong gabing ito? Of course, dapat pong abangan ang ating may init na issue bilang mga OFW sa segment na Usapang Migrante. Yan. At Kuya Ian, mukhang wala tayong boses dyan. Ano naman ang aabangan nila sa atin? Wala pa ring boses si Kuya Ian. Hindi naman siya yata kinakabahan. Welcome to Talakayang Migrante. Okay, naka-mute ka, dear. Yan. Kaya mo yan, Ian. Hi, magandang gabi. Oh. Okay na? Pasensya na. Yes. Okay na? Okay. Magbibigay din tayo ng mga payo hinggil sa kalusugan, karapatan, at mga bagay na makakatulong sa ating mga trabaho. At yan ay sa ating segment na Migrant Tips! Yan. At ano naman ang aabangan nila sa'yo, Ate Rhea? Ayan, hindi po tayo pahuhuli sa mga balita sa mga panig ng mundo mula Hong Kong hanggang mula Pilipinas hanggang Hong Kong. Dito lang po at ihahatid namin sa Newsbeat. Yan. At syempre, dahil dito sa Talakayang Migrante, mahalaga ang mga kwento ng bawat isang OFWs. Kaya abangan po ninyo ang ating mga kwento ng inyong lingkod, Ate Sheila, para sa ating segment na Bida ang Migrante. Yan. So, yan po yung apat nating mga segment na ating aabangan. Yan. Na ihahatid po ng inyong mga lingkod dito sa ating Talakayang Migrante. So, Ate Dulo, ano na meron tayo? Excited na ako, syempre. Pero bago yan, dapat bumati muna tayo. Batiin muna natin yung may birthday. So, happy birthday kina Yeng Redita ng Migranteng Artista ng Bayan, kay Jocelyn Oriel ng Silent Majority, at kay Benji Tangid, yung kinakapatid ni Ate Sheila. Happy birthday po sa inyong lahat diyan. Yan. O baka naman may pagbati yung ating dalawang segment host dyan. Ate Rhea, alam ko maraming nagpapabati eh. Sige, take it away. Babatiin ko muna yung aking mga kaunyon, Filipino Migrant Workers Union, Filipino Migrant Domestic Workers Union, ang Association of Concerned Filipinos. Nanonood po sila ngayon at every Sunday po talagang masugid po sila na taga-subaybay ng Talakayang Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Kuya Ian, sino naman dyan ang bumabati sa atin? Sabi ng mga anak ko sa migranteng artistang bayan, shout out nyo naman kami, Daddy. So, shout out sa lahat ng taga-migranteng artista ng bayan.
At syempre, shoutout din daw sa mga taga-Union ang FMDWU. At syempre, hindi mawawala, binabati ko ng isang magandang gabi ang lahat ng aking kabaro kasama sa Philguys Gabriela, Hong Kong. At happy birthday na rin sa aking pamangkin na si Alvin. 13th birthday niya po ngayon. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Yan, may puso-puso pa yan, ha? Yan. So, yan po ang ating mga pagbati ng may mga kaarawan. Siyempre, nanonood na rin po sa ating talakayang migrante sila Ate Nancy, si kapatid na Marites Palma, Janet Carnay, Shini De Asis, siyempre si Ate Yeng, si Ana Marie, si Nanay Nida. Yan. Tsaka si Nanay Lucy. Hello po. Yan. Ate She, yung mga nag-nais po na magpabati ng kanilang mga kaarawan, anniversaries, o anuman pong selebrasyon, message nyo lang kami sa Migrante Facebook page. So, sulat nyo lang po dyan ang inyong mga mensahe at sigurado pong makakaabot sa amin at mababati namin kayo. Ayan. So, maraming salamat at bago po tayo tumungo sa ating usapang migrante, mga ilang paalala po muna. So, mamaya babalikan natin si Ate Dulo, Ate Rhea at si Kuya Ian. For now, mga ilang announcement po muna tayo. Okay. Sige po. Dito po sa Hong Kong, again, nilift na po yung restriction ng social distancing na dalawa-dalawa. So, simula po sa linggo, sa ating mga kababayan na lalabas, pinapaalala po na pwede na pong magtipon hanggang 4 na katao. Pero again, ang susunod pong 4 na katao ay dapat may distansya pa rin po ng 1.5 meters para iwas sita na rin doon sa mga pulis na naninita sa Central at kung saan man pong kayo naroon tuwing araw ng day off po ninyo. At syempre, kahit pa po medyo bumaba na ang cases ng COVID-19 dito sa Hong Kong, no, so far, sa kabuuan, ang confirm ay 4,993. Pero among these ay na-discharge na yung 4,681. At ang bilang po ng namatay dito sa Hong Kong in COVID-19 ay 102. Mababa po yung bilang na yan kumpara po doon sa cases ng death sa atin sa Pilipinas. So for consecutive days na din ay hindi na po gaanong tumataas ang tala ng case ng COVID-19. So again, paalala pa rin po, ang pinakamabisa pong paraan para po tayo ay makaiwas na makasagap ng virus ay yung kalinisan pa rin po sa ating pangangatawan at yung pagpapalakas po ng ating immune system. So ugaliin pong maghugas ng kamay na may sabon para po iwas mikrobyo. Yan. At syempre kung lalabas po kayo, magdala pa rin po kayo ng mask at mga sanitizer para po kung wala man po kayong mahanap na pwedeng paghugasan ng tubig, at least meron po kayong sanitizer or alcohol. So yan po ay mga ilang paalala po sa ating mga kababayan. At kung kayo naman po ay nakakaramdam ng pangangati ng lalamunan, sipon or pananakit ng ulo or nilalagnat, mangyari pong magtungo po kayo agad sa doktor. Hindi sa panahon po ngayon na may COVID-19, ang mga simpleng sakit ay wag po ninyong ipagwalang bahala, no? Take it seriously at kumonsulta po agad sa doktor. So yan po ang ating mga ilang announcement dito sa kalagayan ng COVID-19 sa Hong Kong. So, ngayon naman po, ayan, para po pasimulan ng ating talakayan, narito po ang inyong paboritong usapan, no? At ang inyong paboritong host, walang iba kundi si Ate Dulo para po sa ating usapang migrante. Wala kang mic, Ate Dulo? Yan na, may mic na. Okay, maraming salamat Ate Shed doon sa
mga bagong information na pinabot sa ating mga kababayan, hinggil lalo na dito sa social distancing, no, talagang inaantabayanan yan natin bawat araw para yung ating mga kasapian ay makabalik na talaga, no, sa ating mga tambayan, lalo na pag nagluwag na, no, ang social distancing sa Hong Kong. Ngayon po, kagaya ng binanggit ni Ate Sheila kanina, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang walang iba kung hindi ang tungkol po sa martial law. Bakit martial law? Kasi po nalalapit na yung paggunita sa ika-48 taon, no, ng pagdedeklara ng martial law, kung paano ito umiral, ano ang naging epekto nito sa mamamayan, at paano ang ginawang paglaban ng mamamayan hanggang sa matanggal yung martial law. So ngayong araw po magkakaroon tayo ng baliktanaw sa kasaysayan ng martial law. Ano nga yung naging epekto nito sa mamamayan sa loob at labas ng bansa, no, at ang ating ginawang paglaban. Sabi nung iba, paano nyo nagagawang magkwento tungkol sa martial law? Wala naman kayo sa panahon na yan. Ang sabi naman natin, hindi naman kailangan na nandoon tayo sa panahon na yun para malaman ano ang naganap sa isang malagim na mga taon sa buhay ng maraming mamamayang Pilipino. At sigurado po tayo na marami pa rin ang mga nabubuhay sa kasalukuyan na magpapatunay ng kanilang mga naging karanasan hinggil sa diktadurya noong panahon ni Marcos. So ngayon, para sa mga bagong kabataan na naiiba na ang pagtingin sa martial law, ito po ang martial law. So ano ang martial law? Noong 1972 po, diniklara ni Ferdinand Marcos, late President Marcos, yung martial law. Sa esensya po, ito ay yung concentration ng kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas sa iisa at iilang mga tao. Ibig sabihin, diktador na si Marcos at ang kanyang kasabwat na mga militar at mga kapulisan. Tinanggal ang, sabi noon noong 1981, tinanggal daw ang martial law, pero alam naman natin sa papel lang yan. Nananatili pa rin yung pagpapatupad ng martial law hanggang sa mapatalsik nga si Ferdinand Marcos noong pag-aalsa noong 1986. Sa kasaysayan po, hindi na maaaring mabago, no, ng Kongreso, sapagkat talagang naisulat na ito at kinikilala ng Kongreso yung pagkakaroon ng mga victims, no, ng martial law, yung batas na ito, at yung mga biktima nga ay nabigyan ng kompensasyon dahil sa naganap na paglabag sa kanilang mga karapatang pantao. Yung mga tinatawag po natin noon na mga political detainees na alam naman po natin hanggang sa kasalukuyan, meron pa ring mga political detainees, pero sa ibang pamumuno naman, no, na kasalukuyang gobyernong Duterte. So sabi nga, at that time, malinaw pa, no, sa sikat ng araw na yung kompensasyon na nakuha ng milyong-milyong mga biktima ng human rights violation ay mula doon sa ninakaw ng mga Marcoses na ibinalik ng Swiss bank, ng Swiss government, no, dahil napatunayan nga na hindi niya ito pera. Sabi nga nun, kinumpute na nga magkano ba kinikita ng isang presidente para sabihin na siya ay makapag-impok ng milyon-milyon o umabot sa 10 bilyong pisong pesos nung panahon ng kasagsagan ng panunukulan ni ex-President Marcos. So, yan po, yung maiksing baybay natin doon sa martial law. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano yung kalagayan ba? Kalagayan ng ating bansa, bakit diniklara yung martial law ni President Ferdinand Marcos? Tawag sa kanya noon, numalita ko lang ito naririnig, FM, ganyan. So, bago pa umupo sa bilang Pangulo, no, ng Pilipinas si Marcos, alam nyo ba na ang Pilipinas noon ay ikalawa sa pinakamaunlad pag pinag-uusapan ng ekonomiya ng Pilipinas at sa buong Asya, no? Maging yung peso natin napakalakas noon
at hindi bagsak kumpara ngayon, no? Sa dolyar. Pero nung nagsimula na pong manungkulan si Presidente Marcos noong 1970, naging bangkorote na po or bankrupt yung ekonomiya ng Pilipinas. Bumagsak yung presyo bumagsak yung value ng ating peso, no? Resulta ito noong maraming pangungutang o katakot-takot na pangungutang na ginawa ng gobyerno ni Marcos dahil dun sa kanyang mga iniisip na mga proyekto, at kasabay din po yun ay nagaganap na yung mga korupsyon, pagnanakaw sa kabangbayan, no, ng bansa. Maraming nais nga na ipatayo ng mga infrastructure, parang Duterte lang, no? Pero wala namang pera ang bayan. Nagsimula siyang mangutang nung kalagitnaan ng 1970s hanggang 1980s at mababa pa yung interest rates noon. Pero umabot ng 4.1 billion US dollars ang ating utang noong 1975 na naging 24.4 billion noong 1982. At noong 1981 nga dumanas na po tayo ng recession, no? Dahil sa nagaganap din na recession sa US, kaya yung utang natin ay sa US pangunahin ay lumobo, no? Lumobo yung babayaran natin ng mga utang ng Pilipinas, at syempre nahirapan na po ang mamamayan na bayaran yung utang na yan ng Pilipinas. At that time po, nagpatayo ng mga export processing zone para mang-akit ng mga foreign investors. Pinatupad daw yung 60-40 na pag-aari, no, sa mga negosyo, sa mga kumpanya. 60% para sa mga Pilipino, 40% para sa mga dayuhan. Pero essentially, kung titingnan nyo po yan, ang pinapakita niyan, kahit 60% ang sa mga Pilipino, malaki pa rin ang napupuntang interest at kita sa mga dayuhan sapagkat malaki ang kanilang kapital. At that time, panahon ni Marcos, ipinatupad yung labor export policy, no? Diyan pa lang nag-umpisa na. Kung naririnig nyo ngayon ang labor export policy, panahon ni Marcos, inumpisahan at lumakas. Nagsimulang lumakas ang labor export policy. Dahil nga walang trabaho ang mga Pilipino. So, ginawa yung pagpapa-abroad, pagpapalabas ng mga Pilipino sa ibang bansa para matugunan yung krisis ng kawalan ng trabaho, at the same time, para matugunan yung lumalakas na diskontento o yung unrest, no, na nararanasan o ginagawa ng mga mamayan dahil sa hindi na nga magandang nagaganap sa usapin ng ekonomiya at politika ng ating bansa. So, at that time, nagsimula na rin, kung dito po yan sa Hong Kong, nagsimula na rin magpuntahan ang mga domestic workers sa Hong Kong. Nung una, medyo, medyo umokay-okay pa. Okay dahil nung diniklara yung martial law, medyo napatahimik ang mga mamamayan, no? Dahil sa biglaang deklarasyon, nawala yung mga paglaban at protesta, pero yung katahimikan po na yan ay hindi nagpatuloy. Ibig sabihin, nabasag po ang katahimikan nang magsimulang maglunsad ng welga yung mga manggagawa ng Latondenya noong 1975. At ang pagwewelga po nito ay niresulta nung hindi makatao at hindi manggagawa na turing, no, sa mga manggagawa ng Latondenya noong 1975. At yan po yung protesta na ginawa o welga na ginawa ng mga Latondenya workers noong 1975, nagsilbi po yung mitse, nagsilbi yung inspirasyon para sa mga sunod-sunod na protesta na ginawa ng iba't ibang mga sektor, no, sa lipunan natin sa Pilipinas. So hindi lang yung mga manggagawa ang naglunsad ng mga protesta, even yung mga lalo na yung mga kabataan, ang naging papel ng mga kabataan sa mga protesta, no,
pagtatayo ng mga organisasyon para isulong yung paglaban doon sa diktatorya. At sabi nga, nagpatuloy yan, lalo pa itong lumakas, lalo pang lumakas ang mga protesta nung paslangin po o patayin si dating Senator Benigno Ninoy Aquino noong 1983. Siguro naman medyo alam na natin, medyo alam na natin ito, 1983. At that time, naging mitya din ito para umigting yung laban ng mamamayan, mawala yung takot ng mga mamamayan at lalo pang dumalas yung mga pagkilos, lumakas yung mga protesta at dumami ang mga organisasyon. At di lang mga single organization nagkaroon na rin ng mga koalisyon laban sa diktadorya. Kaya nung lumakas po yung paglaban ng mga mamamayan, hindi na talaga kayang pagtakpan ng rehimeng Marcos yung malakas na paglaban ng mga mamamayan. Hindi na niya kayang itago, no, at panatilihin na nasa kanya pa rin yung kapangyarihan. Hindi na niya kayang mamuno sa lumang paraan, no, yung gawa nung mga kaliwat kanang mga protesta, no, hindi na umuubra yung mga pananakot, no, mas matatapang na ang mga mamamayan noon. Nagtuloy-tuloy yung paglaban ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, at umami yan ng maraming suporta. Sabi nga natin kanina sa iba't ibang mga sektor. At sa dulo, kahit yung mga militar ay nahati sa todong pagkahiwalay. Matatandaan niyo po yan, di ba? Noong ilang araw, EDSA Revolution na, nandoon na yung mga milyong-milyong mga Pilipino. Nung sa huli, ang mga militar naman ang tumiwalag na o hindi na nagbigay ng suporta sa diktadoryang Marcos, no? At ito nga yung naging dahilan ng pagkakatalsik, no, kay Pangulong Marcos. Nagkaisa na talaga ang lahat ng mga mamamayan. Sabi nga, kailangang mag-alsa ang mamamayan. Kailangang lumaban ang mamamayan para matigil yung marahas na pamumuno sa panahon ng martial law. So yun, no, kita nyo yung kasaysayan natin, no, noong panahon ng martial law, paanong mula sa pananakot ng rehimen nabuo yung malakas at malawak na paglaban sa diktadoryang Marcos. Ngayon, pasukin na po natin, may isang punto na mahalagang mapag-usapan. Yung mga nabuhay ng martial law, may ibang nagsasabi na maganda ang martial law. Samantalang laganap yung ginawang pagpatay at mahirap nga yung naging kalagayan ng mga mamamayan. Again, doon sa nakaranas ng mga karahasan at mga violation, no, yung mga na-torture sa panahon ng martial law, naganap yan kasi talagang kontrolado ni Marcos ang kanyang gobyerno. Siya yan, one-man rule. At nagpapatupad niyan yung kanyang mga militar. Walang puwang ang media para kastiguhin o i-condemn ang ginagawang paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng Marcos. Ang nangyayari po nung panahon na yan, puro papuri, no, sa diktador. Puro magaganda ang balita. Hindi po nyo maririnig noon ang mga pangit na balita o tumutuligsa sa rehimen ni Marcos. Kasi yung mga tumutuligsa sa kanyang rehimen, ang nangyayari, anumang uri siya sa lipunan, ay pinapakulong, no, nawawala na lang bigla, at ang malala pa ay napapatay. Marami po, libo-libo sa ating mga kababayan, ang kanilang mga pamilya na ngayon ay magpapatotoo sa libingan na lang ng mga ng mga bayani. Makikita niyo po diyan yung listahan ng mga nabiktima ng paglabag sa karapatang pantao, na biktima ng martial law. Libo-libo po yan nawala, hindi na nakilala, sinalvage or napatay.
dahil sa kanilang paninindigan laban sa martial law. Noong panahon ng martial law, umaabot po ng 70,000 ang hinuli at pinakulong ng rehimen. Halos 10,000 ang bilang ng namatay, massacre, individual na pinatay, at marami ang kaso ng pang-aabuso. Hindi may kakaila yung matinding paghihirap ng mamamayan, lalo na kung pamilya ka ng hinahanap mo yung mahal mo sa buhay, di mo na alam kung nasaan ba sila. Pero po, ang lahat ng yan hanggang sa ngayon ay pilit na kinakaila pa rin ng mga Marcoses. Sa kabila ng maraming patunay ng mga pang-aabuso, hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatanggap ng mga Marcoses na mayroong pagmamalabis sa kapangyarihan at malaganap na paglabag sa karapatang pantao. Lalo na yung mga kasama ng mga sumusuporta sa mga Marcoses, sa mga nangyari noon sa kasaysayan natin sa Pilipinas. Kahit pa nga nagkaroon na ng deklarasyon ang korte at sinasabi na may paglabag sa karapatang pantao, at itong mga biktima ng martial law ni Marcos ay sinabihan ng korte ng Hawaii nga na dapat i-compensate ang mga biktima nito. And actually, sa Pilipinas, marami na po ang mga nakatanggap naman ng kompensasyon dahil sa kanilang naranas sa panahon ni Marcos. Doon man lang sana makita na talagang naganap at malaganap yung paglabag sa karapatang pantao. Pero sabi nga natin kanina, marami pa rin ang pilit na iniiba o binabago ang kasaysayan. Marami ang nagbibigay ng fake news, marami ang gustong sabihin na maganda ang panahon ni Marcos at dapat siya ay ituring na bayani na parang ngayon sa Kongreso pinagtatalunan nung una yung paglibing sa libingan ng mga bayani. Noong mga ilang dekada hindi po nangyayari na siya ay malibing dyan, pero ngayon sa panahon ni Duterte pinayagan yung paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani kahit marami ang tumututol. Ngayon naman, yung kanyang birthday ay gagawan pa na celebration. Saan ka naman nakakita na pagdidiwang mo ang selebrasyon ng isang tao na mayroong napakalaking kasalanan sa mamamayang Pilipino? Hindi ba pagka nagse-celebrate ka, kinikilala mo ang isang tao, sabi nga ng isang kaibigan natin, ini-idolize mo yan eh. Nire-recognize mo. At kung gagawin niyang bayani, nire-recognize mo kasi may maganda siyang ginawa. Pwede siyang maging ehemplo o example ng mga Pilipino para sundin yung magandang ginawa. Pero sa baybay po ng ating kasaysayan, hindi naman yan ang nangyari. Kaya ang hirap tanggapin, lalo na sa mga pamilya ng mga biktima, na si Marcos ay tawagin na ilibing sa libingan ng mga bayani at matawag na mga bayani. Hindi sasapat na kung siya man ay sundalo or naglingkod sa gobyerno ay equals tawagin na siyang bayani. Ang usapin, ano ang kanyang naging papel sa pagdudusa ng mamamayang Pilipino. So, yan po, kaya natin sinasagot yung tanong na ano ba talaga ang usapin dito sa martial law? Bakit iba ang alam ng lalo na ng mga kabataan? Kasi nga mayroong nais na magbali nung ating kasaysayan o mag-iba nung ating kasaysayan. Ngayon po, pag i-compare natin naman sa kasalukuyang rehimen, halos walang pinag-iba ang Marcos at rehimeng Duterte. Ang sabi nga po natin, kung si Marcos noon ay malala na ang kanyang ginawa nung dineklara niya ang martial law, mas matindi pa po ang ginagawa ngayon ng rehimeng Duterte. Dahil hindi niya lang ipinagpapatuloy ang ginagawa ni Marcos, kung hindi mas marami pa siyang ginawang mga batas na lalo lang nagpairal ng martial law, indirect na martial law
sa bansa. Kaya po tayong mga Pilipino, dapat makita natin na yung nagaganap ngayon, yung anti-terrorism law na pinatutupad ni Duterte, yung pagsugpo sa COVID na sa halip ay mga doktor ang nakapronta, hindi militar, hindi ang kapulisan, yan ang kanyang ginagawa eh. So pagpapakita po yan ng kanyang kapangyarihan in declared martial law at tayo po bilang Pilipino, wag po nating hayaan na manumbalik ang martial law. Kaya ngayon sa ating selebrasyon o sa ating paggunita ng 48 years ng martial law, magsama-sama po tayo, sabihin po natin, never again to martial law. Magandang gabi po. Okay, so yan po yung ating usapang migrante hinggil sa martial law. Ngayon po, nais na natin tawagin ating susunod na segment. Ate Dulo, bago siguro natin tawagin yung susunod na segment, merong mga ilang comments sa Facebook. Sige. No? Okay. Yan. Basahin natin yan. So, sabi ni... Ay, wala pa. Okay, sabi. Okay. So, sa mga nagnanais po na mag-comment, ay pwede po kayong pumunta doon sa comment section at pwede po namin basahin yung inyong mga greetings. Ayan, Ate Dulo. Sabi ni Ate Jocelyn doon sa iyong ipinaliwanag na about sa martial law. Hindi, sabi nawala. Niya, Anong niya? Ayan, sabi niya, hindi totoong maganda ang ibinunga ng martial law dahil libo-libong mamamayan ang napagkaitan ng kanilang demokratikong karapatan. Yeah. Yan, totoo naman yan. Okay. So, sabi pa, okay, siya ulit, no? Paano ituturing na bayani ang isang diktador na rehimen na nagtaksil sa bayan na naging puppet ng mga kolonyalistang dayuhan? So, yan po yung mga ilang comment natin sa Facebook. Ngayon, Ate Dulo, take it away. Okay. So, pasok na tayo ngayon sa ating bagong segment. Sa ating pinakahihintay. Okay, nandito na tayo sa ating migrant tips. Tawagin na po natin si Kuya Ian Bojo. Okay, take it away, Ian. Tama, Ate Dulo. Magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay ng Talakayang Migrante. Ako ang inyong Kuya Ian, and for all the tips that you need, health tips, duty tips, and work-related tips, here's the migrant tip. Bored ka na ba? Bored na ba ang alaga mo dahil bihira na kayong makalabas dahil sa pag-iingat sa COVID-19? Well, para sa iyo ang migrant tips na ito. Ano-ano nga ba ang mga indoor activities na pwede ninyong gawin together with your alagang chikiting? Una, cleaning activities. Involve o turuan ang mga chikiting sa paglilinis. Halimbawa, simpleng pagpupunas at pag-tidy up ng kanilang mga laruan habang nagpapatugtog ng kanilang paboritong nursery rhyme. Matatapos na ang trabaho mo, at the same time, mag-i-enjoy ang alaga ninyo. Pangalawang tip, puppet play. Ito ay isang paraan para ma-improve ang communication skills ng ating mga chikiting. Maaari kayong mag-improvise ng puppet. Halimbawa, pwede nyong gawin ang inyong mga medyas or pwede din ninyong lagyan ng drawing ang inyong mga daliri. Pangatlong tips, dress up or costume play. Makakatulong ito sa emotional development ng mga bata. Bihisan o damitan ang chikiting na parang isang superhero or fairy tale at hayaan silang i-portray ang kanilang kasuotan. Zumba dancing, magandang physical activities ng mga bata at makakabawas din sa mga fats ninyo. Face painting, gamit ng face paint, hayaang ilabas ng inyong chikiting ang kanyang talento sa pagguhit sa inyong mukha.
at ikaw din sa kanya. Tapos, sabay kayong humarap sa salamin. Try nyo, fun ito at mag-i-enjoy kayo pareho. Chatter play or chatro. Mag-isip ng palabas na familiar ang mga alaga ninyo at sila ang gawing bida o isa sa mga characters. Sa ganitong activity, gagana ang imahinasyon at mahasa ang talento ng mga bata. At panghuli, pasta games. Napakasimple nito. Gamit ang pasta strainer at spaghetti pasta, hayaan ninyong i-enjoy ng mga bata ang paglalagay isa-isa sa butas ng pasta strainer. Madedevelop ang patience at self-confidence ng mga bata. Ayan, mga kapwa kong migrante, sana po may napulot kayong tips sa gabing ito. Lalong-lalo na po doon sa mga may alaga na between 1-year-old hanggang 4 years old. Pero tandaan po natin na sa bawat activities na ating gagawin, safety first dapat ang priority. Kung may mga nais kayong migrant tips, maaari kayong mag-request at i-message dito sa Migrante Hong Kong page. Muli, ako ang inyong Kuya Ian, and for all the tips that you need, health tips, beauty tips, and work-related tips, here's the migrant tips. Maraming salamat. Ganda ng mga tips natin. Thank you, Kuya Ian. Yan. So, definitely makakatulong yan sa ating mga pang-araw-araw na trabaho. No? Lalo na kung tayo ay may mga alagang bata. O, ngayon po, punta na tayo sa ating Unifil Outreach. Yan po. So, yan. Akin natin yung ating video. Yan. Sige. Sa pakitulungan natin sa Mission for Migrant Workers, tuloy-tuloy po yung ating mga pagtulong sa ating mga kababayan na nakararanas ng problema, no, sa kanilang mga amo, gayon din yung mga naapektuhan ng COVID-19 dito sa Hong Kong. Medyo marami-rami na po yan at talagang nangangailangan, no, ng tulong. So doon po sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa Mission for Migrant Workers at sa iba pa pong mga organisasyon kagaya ng i-feature natin mamaya, no, yung social justice, maaari niyo po kaming tawagan sa number ko, Ate Dolo, 97472986. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook, sa Facebook page ng Migrante Hong Kong, o di kaya tumawag sa hotline, no, ng Mission 95292326. Yan. So, wag niyo po kakalimutan ang mga numero na yan. So, magpaabot lamang po kayo at yung page natin ng inyong mga mensahe. Ngayon naman po, dumako na tayo sa isang masayang kwentuhan kasama ang ating long-time host ng Talakayang Migrante, ang ate po ng lahat. At dito na po si Ate Sheila. Welcome back, Ate Sheila. Welcome back to me. Parang kagagaling ko sa ibang bansa, no? Welcome. Okay, thank you, Ate Dolo. Yan. Sabi nga, tara na at magtsikahan ng mga kwento na di pa naririnig. Tampok ang mga OFWs dito lamang sa segment kung saan bida ang migrante. So, alam kong excited na ang lahat na marinig ang ating unang kwento. Yan. Kilalanin natin ang grupong Social Justice for Migrant Workers. So, sa loob po ng 10 minuto, ikukwento natin kung paano sila nabuo at ano ang kanilang mission and vision bilang isang grupo. Pakinggan muna natin ang kwento mula sa admin ng Social Justice for Migrant Workers, walang iba kundi si Miss Odi Monson. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Melody Nadal. Kilala din po bilang admin Odi Monson ng Social Justice for Migrant Workers. Na ito po ay isang non-profit organization na itinatag noong May 31, 2019
ng ating pong founder na si Miss Marites Palma. Naka-isang taon na po kami, lampas isang taon na. At kasama ko po dito ang binubuo ito ang ating mga kapwa admins ko din na masisipag at mga volunteers po natin. Pare-pareho po kaming nagtatrabaho din dito sa Hong Kong, mga migrant workers din. Pero ang grupo po namin is tumutulong sa ating mga distress na kababayan dahil hindi naman po lahat dito sa Hong Kong ay sinuswerte sa amo. At sa loob po ng isang taon, nakagawa na po kami ng mga project tulad ng Give Love on Christmas Day, namigay po kami ng mga winter clothes, and meron din po kaming tulong baha project. And para din sa Cagayan, namigay din kami ng wheelchair, meron din kaming earthquake fundraising sa Mindanao, meron din po kaming symposium, meron din po kaming Taal Volcano Eruption Help, and meron din earthquake fundraising sa Mindanao. At meron po tayong tinatawag na online help dahil meron po tayong page sa Facebook na yung pong mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, lalo na kung hindi na office hours. Meron po tayong mga admins katulad ko na mag-message lang po kayo online. And sumasagot po kami kung nangangailangan kayo ng tulong na how to connect to OWA, Polo, yung mga impormasyon na kailangan nyo, kung may mga kailangan nyo rin mag-connect sa immigration. So, ngayon po naman, na panahon ng pandemic, tumutulong po kami sa mga kababayan natin na stranded dito dahil na-terminate. Dahil yung mga amon natin minsan, hindi na, yun nga, pandemic, hindi na kailangan ng katulong. So, meron naman pong nag-iintay pa ng visa, waiting visa. So, tinutulungan po namin sila dahil jobless na sila. They need some necessities. Yung iba kailangan ng pambayad ng visa. And we're also helping those kababayan po na na-quarantine dahil bumalik sila dito sa Hong Kong, hindi sila pwedeng magtrabaho ng 14 na araw. Kaya kailangan din nila ng basic necessities, hindi sila makalabas. So tumutulong po kaming magbigay ng ayuda sa kanila. And maraming salamat po sa mga kaagapay namin, sa mga donors namin na walang sawang tumutulong sa amin. Maraming salamat po sa pagtitiwala. At muli po namin kayong inaanyayahan, bukas palad po namin kayong tatanggapin sa aming tahanan, sa aming page. And sama-sama po tayong magbigay ng tulong at pagmamahal sa ating mga kababayan na OFW yung katulad natin ngayong panahon ng pandemic. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so yan po si Miss Odi Monson, isa po siya sa admin ng social justice. Alam niyo po itong, siguro po kung yung mga nakakakilala sa Filipino community, no, medyo well-known sila sa mga pagtulong. Actually, naitatag ang Social Justice for Migrant Workers sa pangunguna ni Marites Palma, no, ang kanilang founder, no, noong 2019 bilang bahagi ng kanilang project as a Resolve Fellow ng 2019 Cohort on Ending Gender-Based Violence. Ang Social Justice for Migrant Workers ay isang platform sa social media para magbigay ng tulong para sa ating mga kababayang naaapi, naaabuso, at inaalisan ng karapatan bilang manggagawa. At para palawakin ang kanilang network, nag-invite sila ng mga maraming admin na galing din sa iba't ibang grupo na kaparehas nila ng ngipin na makatulong. So isa sa mga layunin ng Social Justice for Migrant Workers ay yung platform for migrant domestic workers who seek social rights, justice, and opportunities to help each other members while working abroad. At syempre, aim din nila to open the doors of access and opportunity to terminated abuse, workers sexually harassed, suffering from gender-based violence to speak up and be heard by the community and the authority. At ngayong araw nga ng pandemic, nakikita nyo po dyan sa ating mga pina-flash na photo, no, ang social justice din po ay nag-extend ng kanilang tulong sa ating mga kababayan na naaapektuhan ng COVID-19. Tumutulong sila sa mga na-stranded,
nawalan ng trabaho, gayon din sa mga naka-quarantine sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang ayudang pagkain. Minsan nagbibigay din po sila ng mga cash assistance na sa mga at nag-e-extend sa mga nag-e-extend ng visa na talaga namang walang-wala, no? Walang-walang pambayad. So umabot na rin sa bilang ng halos 30 na mga OFWs ang nabigyan nila ng tulong. At sa kasalukuyan, meron na rin silang nalikom na nagkakahalagang 23,000 Hong Kong dollars mula doon sa mga donasyon mula sa kanilang mga supporters. At lahat po ng halaga na ito ay unti-unti na po nilang naipamigay sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. At recently nga, no, nakatanggap na din ang Social Justice in partnership with Share Hong Kong ng pondo galing sa Her Fund, no, kung saan tumulong ang Unifil Migrante Hong Kong bilang kanilang fiscal sponsor. So hindi lang para sa ating mga kapwa Pilipino ang kanilang proyekto, no? Kasama rin po dito yung lahat ng mga domestic workers mula sa iba't ibang nationality like Indonesian, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, Madagascar, India at Nepal. So maliban sa kanilang ginagawa, no, na pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, patuloy din ang kanilang mga online services. Nagbibigay din po sila ng mga payo sa ating mga kababayan. No, kung nais nyo po silang subaybayan, pumunta po kayo sa Social Justice for Migrant Workers na FB page. Bahagi din po ang social justice sa coalition na Rage Hong Kong o yung Rise Against Government Exaction at kasama nating lumalaban sa mga mandatory PhilHealth membership o mga dagdag bayarin sa mga OFWs dito sa Hong Kong. So yan po ang ating kwentong migrante, ang Social Justice for Migrant Workers. So ito po ang grupong Social Justice for Migrant Workers at ito ang kanilang kwentong hindi pa naririnig dito sa ating segment na Bida ang Migrante. So sa ating pong mga kababayan na nagnanais na mag-share ng kanilang kwento, kung meron po kayong mga bagong recipe na gusto nyo pong ikwento sa ating mga kamigrante o yung buhay ninyo bilang OFWs o kaya yung mga activities ng inyong mga organisasyon, pwede nyo po kaming tawagan, pwede nyo po akong tawagan sa aking numero 9013-1542 at pwede rin po kayo mag-message sa ating FB page na Migrante Hong Kong para po sa susunod na Bida ang Migrante ay ang inyo naman pong kwento ang ating ibibida. So, yan po ang ating maikling chikahan, pero sigurado pong ang ating mga kababayan ay na-excite. So, who knows, baka po ang inyo na pong mga organisasyon ang ating ipipicture next time. So, ngayon naman po, dumako tayo. Sabi nga, dumako tayo sa isa pang nagbabagang segment para sa ating mga maiinit na balita at naihahatid po sa atin ni Ate Rhea Otara. Para sa ating newsbeat, narito ang ating balitang pagkilos. Gabriela Philippines at iba pang women militant groups naglunsad ng online protest laban sa pagpapalaya kay Pemberton. Kahapon ay naglunsad ng online protest ang Gabriela Philippines kasama ang iba pang mga militanteng grupo ng mga kababaihan upang ipanawagan ang hustisya para sa lahat ng mga biktima ng US military aggression at kay Jennifer Laude, isang transgender woman na pinatay noong October 2014 sa Olongapo City. Ayon sa grupong Gabriela, ang nagpapatuloy na Visiting Forces Agreement ng gobyerno ng Pilipinas at ng US ay nagbigay sa US ng kapangyarihan at napakalawak na mga benepisyo sa pagkukontrol maging sa ating sandatahang lakas. Ngunit ito ay nagluwal ng maraming paglabag sa karapatang pantao laban sa mga Pilipino. At isa na nga rito ay ang pagpatay kay Jennifer Laude ng isang US Marines. Ang murderer ni Laude na si Pemberton ay pinalaya sa bisa ng pirma ng Pangulong Duterte at nakaalis na sa bansa noong linggo lamang. Magtungo naman tayo sa mga balitang paparating.
Naghahanda na ang iba't ibang grupo para sa paggunita ng ika-48 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ni Marcos. Sa harap ng dumaraming kaso ng extrajudicial killings, pagpasa ng anti-terror law, pagsara ng ABS-CBN, militarisasyon ng burokrasya at dumaraming paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas, marapat na gunitain ang madilim na yugto ng kasaysayan noon at manindigan laban sa diktadura ngayon. Wala mang formal na martial law, nabubuhay tayo sa panahong mga militar ang nagpapatakbo sa gobyerno. Militarisado ang tugon sa pandemya at militarisado maging ang pambansang budget. De facto martial law kung tawagin ang ganitong kalagayan. Sobrang insecure ang rehimeng Duterte na nakakapit ito ng mahigpit sa militar para makapanatili sa pwesto. Sa September 21, magaganap ang mga pagkilos sa buong bansa at sa ibayong dagat. Never again ang malakas na panawagan. Pagtigil sa pagpatay at atake at pagpapanagot sa rehimeng Duterte ang mga kahilingan. At para sa huling pagbabalita, dumako naman tayo sa Balitang Global. Mula sa Philippines, Likas News. The United Nations High Commissioner on Human Rights has raised alarm over the rising human rights abuses in Asian countries. The opening of the 45th Human Rights Council session, High Commissioner Michelle Bachelet said on September 14, there is an alarming number of people who are intimidated, attacked, and killed in the region. In her global human rights update, Bachelet mentioned at least 12 Asian countries out of more than 25 countries across the world that have escalating suffering and turmoil. In the Philippines, Bachelet said she is concerned by continued reports of drug-related killings by both police and vigilantes. There is clearly an urgent need to revoke the policies that continue to result in killings and other human rights violations, to bring to justice the perpetrators and to halt the use of rhetoric inciting violence against people who use or sell drugs, she said. She also hit alleged harassment, threats, and violence against journalists, activists, and critics, and the Philippine government's plan to reinstate death penalty. In China, Bachelet said her office has been discussing with authorities in Beijing about a possible visit to China's Xinjiang region, where more than 1 million of Muslim Uyghurs and other minorities are reportedly detained. I am concerned about the Uyghurs, she said. My office continues to engage with the Chinese government on the situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the impact of the human rights of its policies, said Bachelet. She said she also discussed with China the impact of the implementation of the new security law in Hong Kong. She said Hong Kong authorities have consistently stated that the new law will not have a negative impact on the peaceful exercise of human rights. She encouraged authorities to monitor closely the enforcement of the law and take steps to review the law in response to any negative consequences it might have on the enjoyment of human rights. At yan po, nagtatapos ang ating mga balita sa gabing ito. Muli po, ito si Rhea Otara at ang laging magbabalita sa tungkol sa maiinit na issue mula sa Pilipinas hanggang Hong Kong. Ito po ang News Beats for You. We're back! We're back! We're back. Thank you, wala po yung Rhea, mga mic. sa mga news bits natin. Grabe ang mga balita, no? Sobra. Anyway, yan. So, narito na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Bilis ng oras, di ba? Parang kasi simula lang natin kanina, pa-ending na tayo. So, Ayan. bago tayo Ang greetings. Yan. Muna tayo. Yes. Yan. Greetings. Okay. Natalie Makaway, mabuhay, migrante, Hong Kong. Yan. Sabi naman ni Ray Benz Ali, hello po, good evening. Hi, Ate Maggie. Sabi ni Josephine Anza Valera, mabuhay! Yeah. Mabuhay! Okay. Sabi naman ni Jocelyn Tangid, magandang gabi sa inyo dyan sa studio, sa lahat ng mga taga-subaybay
at sa lahat ng may mga birthday ngayong Setyembre. Yeah. Okay. At sabi naman ni Raven sa hello Ian and Rhea, good evening. Yeah. Hello, Welcome. Hi! Yan. Sabi ni Nanay Josephine Valera, good evening po sa lahat. Yan. Good evening, Nay. Hi, mula kay Nanay Nida. Good eve din kay Rhea at Ian. Hi, Nanay Nida. Welcome. Magandang gabi. Wow! Okay, so mukhang yun na ang ating mga, ayan, meron pang humahabol. Galing kay April Balino. Magandang gabi po. Ayan. Magandang gabi, Ate Nancy. Yan. At alam ko may nagpapahabol. Happy birthday sa apo ni Janet. Happy birthday. Happy birthday. Oh, may puso pa yan. Okay. Sabi ni Bakit Ate Marites Calma, sabi niya, hello sa inyong lahat, Ma'am Dulo, Dear Sheila, Rhea, and Kuya Ian. Oh. Hello, Ate Marites. At mula kay Shini Diasis Olverio, magandang gabi po sa lahat. Miss Sheila Tevia Di Aldo, Dolores Valladares Pelayes at sa mga kasama, lalo na sa lahat ng mga sumusubaybay. Kompleto. Hello po. Okay. Eto, yung nag-birthday kahapon. Yeng Matider. Magandang gabi po sa lahat. Salamat sa pagbati. Happy birthday ulit. Happy birthday. At panghuli na ba to? Mula kay Ana Marie Pentecostes, Marinas special mention. Good evening po. Yan. Isa pa. May isa pa, Ate She. Sabi ni Ate Jean Yap, oh, magandang gabi sa lahat na kamigrante. Happy birthday din po kay Kuya Windel Bulingit, ang chairperson po ng Caldera People's Alliance. Yan. Yan. So, Okay. Yan. Okay. So, at dyan po nagtatapos ang ating mga pagbati. At dito na rin nagtatapos ang ating talakayang Migrante. Yan, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating programa ngayong gabi. Subaybayan niyo po kami muli next week sa ating talakayan. Migrante. Magandang gabi po. Bye! Ate She, panguling irit. okay, at bago po tayo magtapos muli po, ito po si Ate Sheila. Ate Sheila, Ate Dolo. Ako naman po, ang inyong Kuya Ian. At ako po si Ate Rhea. At ito po muli ang ating pagtatapos ng ating talakayan. Pero bago po tayo magtapos, iiwanan po namin kayo ng isang awitin mula sa ating mga kasama mula sa Himigrante, Thailand. So isang magandang gabi po sa lahat sa inyo. Bye everyone! Keep safe! Bye! Bye! Magandang gabi! Hindi ka ipaglaban ang karapatan. Kung hindi ka ipagtanggol ang karapatan. Kung hindi ka ipaglaban ang karapatan. Kung hindi ka ipagtanggol ang karapatan. Ilang taon na ang nakalilipas, ilang pangulo na ang nagdaan. Wala pa ring asenso si Juan. Diba wala pang asenso? Suksok pa rin sa kahirapan. Kung hindi ka ipaglaban ang karapatan. Kung hindi ka ipagtanggol ang karapatan. Yan, terror no! Daang taon na ang nakalilipas, ilang pangulo na
ang nagdaan. Wala pa rin masilungan si Juan, tagpi-tagpi pa rin ang kasuotan. Tumindi ka, ipaglaban ang karapatan. Tumindi ka, ipagtanggol ang karapatan. Na ang taon na ang nakalilipas, ilang pamulo na ang nagdaan. Wala pa rin sariling lupa si Juan, nakikisaka baon sa utang. Tumindi ka, ipaglaban ang karapatan. Tumindi ka, ipagtanggol ang karapatan. Ang taon na ang nakalilipas, ilang pangulo na ang nagdaan. Kulang pa rin ang sweldo ni Juan, wala pa rin sariling lupa si Juan, wala pa rin kasilungan si Juan, suksok pa rin sa kahirapan. Hindi ka paglaban ang karapatan. Tumindig ka, pagtanggol ang karapatan. Tumindig ka, paglaban mo si Juan, at tumindig ka, paglaban. Tumindig ka, ipagtanggol mo si Juan at si Maria. Tumindig ka, ipaglaban mo si Juan. Tumindig ka, ipaglaban. Tumindig ka, ipagtanggol mo si Juan. Labanan ng anti-terror law. Hindi madadaig ang OFW. Tulad ng Tumindig ka,